Kamusta ang pagsisimula mo dito? Natatandaan ko talagang nagsimula ako na binayaran ako sa wedding 300. Ayaw mo yung maiyak-iyak ka. Parang inaano mo yung sarili mo na, ito lang ba yung worth ko? Tama ba ako kasi hindi ako babae? Ito ang pinakamasakit na gagawin sa'yo ng partner mo, ang ipagpalit ka. Yung sa akin kasi, parang hindi ako ipagpapalit eh. Parang hanggat hindi siya nahuhuli, hindi siya titigil. 7 years bago ako naka-recover noon. Kasi kala mo ikakasal na kayo, pero hindi natuloy. Piece of advice sa ating mga baguhang kasamahan. Nauna tayo, di ba? Respect lang talaga. Huwag tayong magbastusan. Marami kang kaibigan sa mga entertainers din. Yeah, oo. Pero meron ka rin hindi kaibigan. May nakasamaan ng loob. Ang ginawa ko, lalo ko siyang nilabanan. Wala akong pakialam kahit mawalay ako sa stage. Basta lalaban ako. Yung totoo, ano ang pakiramdam mo nung sinasabi mga flaws mo? Si Mamu Andrew Dire kasi iba talaga mang challenge eh. Yan ba yung entertainer natin? Taba naman yan. Di mo lang kayo kumuha ng mga bata-bata tsaka sexy-sexy. Mga ganong comment. Umiyak ako nun. Tapos sabi ko, uwi na lang ako. Parang feeling ko, hindi ako bagay doon. Maraming bagay na ba na na-disappoint mo ang mama mo? Maraming beses. Lalo na pag kayong mainit ulo mo, mapasok siya sa kwarto. Tapos magsasabi ng mga bayarin, nagpapahinga ako eh. Stress to eh. Ano yung pinagdadaanan mo? Yung minsan ang hirap. Lalo pag ikaw lahat yung nagpo-provide, kakalamdam ka rin ng pagod. Tapos pagdating sa stage, kailangan masaya ka. Bayan Romel, grabe naman yung mga paiyak mo. Dead na ang nega, dead na ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, isa na naman pong kaibigan, kasamahan. At matagal ko lang hindi nakikita sa sobrang laki niya. Hindi ko siya makita. Pero this time, nahuli ko po siya mga kaibigan. Ang nag-iisang, the singing whale ng Sing Along, Orca! Thank you, Mel. Thank you so much. Wow. Buti naman ako napili mo ngayon. Ay nako, syempre. Wala ka lang choice. Hindi. Lahat kayo makikita nila sa aking vlog. Kaya naman, sabay-sabay po natin kilalanin si Singing Whale, Orca, ganon. Alright. Kamusta na, Orca? Okay naman, laban lang. Ay. After pandemic, medyo mahirap yung transition ulit. So parang nagsisimula ulit. Pero syempre laban. Laban Pero tayo. syempre, lahat tayo lumaban ng pandemya. Yes. Kailan ka nagsimula sa Sing Along? Okay, I think it's year 2000. 2000 ka lang ba nagsimula? Yes, 24 years na pagka, mo, di ba? Almost 24 years na. Sa library, kasi sa office pa lang, parang gusto na nila mag-comedy bar ka. Dati kang ordinaryong empleyado. Bago pa yan, wedding singer muna. Ay, doon nagsimula ang lahat. Oo, yun muna. Sa mga family lang muna na wedding. Natatandaan ko talagang nagsimula ako na binayaran ako sa wedding 300. Ayaw mo yung maiyak-iyak ka. Parang inaano mo yung sarili mo na, ito lang ba yung worth ko? Pero hindi mo alam sa 300 na yun, doon pala mag-open yung opportunity lahat. Pero bago ka nag-wedding, talagang sing to death ka na talaga. Mahilig na because my mom is a singer. So it runs in the family already. Toroy, may lahi. Oo, yung sister ko, nagbaband din sa abroad. Tapos mom ko is singer dati sa Japan. My life, my heart, my home. I would give everything I own. Pero ako lang yung talagang pinakamakapal ang mukha kasi talagang patawa tapos singing, yung gano'n, yung nang-aasar. Kasi yung mga kapatid mo, yung pamilya mo, serious singer. Serious, oo. My mom is a folk singer, yung talagang may gitara. Yes. Ang ate mo? Ako yung ate. Ikaw yung kapatid mo? Yung pangalawa ko, rock band naman sa Thailand. Ang galing. Oo. Yun na pala yung pagiging comedian, singer, yun na pala yun. Na-discover ka? Actually, pumunta ako ng library. Nilakasan ko loob ko, mamo talaga. Ay, ikaw nagpresida Yes, talaga? oo. Ay, iba din. Pwede ko ba i-try?
try. Sinino lang ako ni mama mula ulo hanggang paa. Sige, try natin. Parang ganon. Believe ako sa'yo kasi yung lumapit ka at ipresenta mo ang sarili mo. Yes, kasi may mga nagpupush na mga office mate na kasi ako yung magulo sa office, tapos kumakanta, narinig nila kumakanta pag break time. Ang ganda ng boses mo, tapos magaling ka magpatak, pinapatawa mo, ba't di ka mag-comedian o sa mga sing-along bar, comedy bar, ganyan. Ako naman parang, talaga ba? Parang ganon. So parang naisip ko, sige nga, tapos sinamahan ako ng mga office mate ko. Tapos kumanta, alam ko nun, kinanta ko One Hello at saka yung kay Jaya. So syempre kailangan iparinig natin para alam ng mga manonood natin kung talagang nagsimula ang awiting niyang sa One Hello. Pwede namang few lines. If you're not afraid of what love brings, then endings are beginnings of beautiful things. Hindi. Kaya tapos applauded. Siyempre naman. Oo, tapos ako nga katabi mo na, ha? Doon na nagsimula lahat. Kasi may binuo si Mamo na grupo nun sa library na Fatlock. Na lahat kayo ay masusuba. Oo, tapos sabi niya, kailangan ka dun sa grupo kasi may binuo akong Fatlock na. Kamusta ang first night mo sa library? Sino yung mga kasama mo? Umiyak ako. Ayun. Bakit ka umiyak? Kasi yung suot ko noon, para akong magsisimba. Magninginang ika kanila. Oo. Tapos long hair, nakulot. Tapos yung makeup ko na parang ewan lang, na sobrang simple lang talaga. Hanggang sa natapos yung set, pinanel ako. Alam mo naman pag narinig mo yung panel, Mamo. Ito po yung panel na kung saan i-evaluate nila ang ginawa mo nung buong gabi. Correct. Kasama yung mga staff. Ay, mga waiters. Waiters, yes. So, Sa mga ibang host. Ikwento mo ngayon ang panel judgment sa'yo. Ang una nilang napansin is yung outfit. Yun nga, para ako magsisimba, hindi daw pang stage, ganun-ganon. Sabi ng mga sa ibang staff, okay naman po yung boses mo, maganda, ganyan-ganyan. Kaso nga, yung sa hindi ka pa makachika, parang lahat ng chika ko parang wali. Yung parang kala ko ba nakakatawa ko? Ba't parang wali ako? Kasi minsan, akala kasi ng mga tao, nasa baba ka ng stage, masaya ka, okay na yun. Oo, hindi nila pala. alam. May timing pala. Titimplahin mo yung audience bago ka magbitaw ng ganitong salita. Yung totoo, ano ang pakiramdam mo nung sinasabi mga applause mo? Umiyak ako nun. Tapos sabi ko, uwi na lang ako. Tapos hindi na-give up si Mamo. Nag-aaga ko umiyak. Hindi na-give up si Mamo. Parang sabi niya, bubuka ka. Pinilit ka talaga ni Mamo nung gabing din yun. Pero ikaw, give up ka na. Oo. Parang feeling ko, hindi ako bagay doon. At saka naramdaman ko yung pakiramdam mo na parang, nakakatawa ako eh. Bakit sa inyo hindi ako nakakatawa? Oo. Tapos alam mo yung after nung panel na yun, bigla kong tinawag ni Mama na binigyan niya akong pera. Hindi ko may kakalimutan yan, 1,000 pesos. Bakit kanya binigyan ng pera? Magupit ka. Kasi uso doon dati yung mga short hair na may mga kulay. Parang nakulay ka ng buhok, tapos magpagupit ka. Eh syempre nung time na yun, mura-mura pa nun eh. Kasi yan, gusto ko yung gupit na yan. Tapos may sukli pa na 150. Mamo, 150 na lang po yung sukli kasi kumain po ako. Yan yung hindi ko na makalimutan. Tapos syempre yung mga bakla mo rin nakasama. Talagang support din. Dapat ganito yung outfit. So ito na, nakapagpaganda ka na, ready na ang sarili mo kasi na-push ka na. Ano na ang mga susunod nangyari sa'yo sa entablado? Nag-workshop na, ayan. Ang mga kasabayan ko that time is sila Poo, sila Michelle Obamachel, I think sila Wally yata nung time na yon. That time, hindi ka na nag-office. Hindi na. Kinarir mo na to. Kinarir ko na. One time, kumakain kami ng mom ko sa isang restaurant. Sabi ko, ma, parang hindi ako pang office. Parang gusto kong itry yung talent ko. Sabi ng mama ko, talagang sobrang supportive. Go. Wala akong ibang naisip na lugar ng time na yun. Tapos pinupush ako ng mga office mate ko, kundi library. Hindi ko alam bakit library. Eh kasi diba, alam naman natin na pag library, ito yung home of talents. Yes. After workshop, mag-showcase ka na. Ano yung showcase mo? Nag-skit ako. Ang nagsulat ng script ko is Sumalangit Nawa, si Kim Idol. Ano title nga nitong skit mo? About sa dilemma lang ng being a fat lady. Ganun. Tapos, doon na rin nag-open yung opportunity na parang sunod-sunod, Romel, parang ang bilis. Nung nag-library ako, kabago-bago ko lang, ilang days lang, biglang tumawag si late Wingard Tracy kay Mamo na, meron ka ba dyang chabi-chabi na lady na pwedeng mag-fat session band? Bumubuo ng grupo? Buo na ang fat session. Isasama ka na lang? Isasama na lang. Dahil parang nag-out na yung female singer nila. So, kailangan pa nilang isa. Sinabihan ako ni Mamo, parang inutusan lang ako ni Mamo na bumili ng suka. Wala akong kaalam-alam magbanda. O kumakanta ko, pero banda. At saka iba na naman ito. Iba na naman. Si Mamo,
Andrew Dire kasi iba talaga mang challenge eh. Pero tama yung sabi niya na gusto ko ang mga anak ko kalat. May banda, may sa movies, may model, may ganito, may mag-abroad. Gusto niya ganon. Hindi niya lilimitahan yung talent mo, parang ganon. So, pumunta kagad ako doon. Pumunta ka ganito sa ganitong lugar, nandun ang fat session. Nintay ko ni Wingard Tracy. Sige, kumunta lang ako. Tapos nagpatawa lang ng konti. Yun na. Porka anong availability mo? Yun na agad. Anong pakiramdam mo nun? Siyempre parang nawiwindang ako. Ano na to? Parang may sing-along. Tapos may banda pa. Sobrang blessing. Pero at the same time, kakayanin ko ba? At saka ito na yung palaki na ng palaki ang income mo nito. Oo. Ito na yun, di Parang, ba? ito na talaga yung nagtatrabaho ka na kumakanta ka. Tapos yung pinaghihirapan mo, ini-enjoy mo kasi nakakapag-entertain ka. Oo, tapos nai-establish mo na yung sarili mo at the same time, yung pangarap mo na entertain na nababayaran ka na ng tama. Yes. Diba? Hindi na 300. Oo. Kaya huwag talaga tayo mawala ng pag-asa kasi hindi mo alam kung ano yung nag-aantay sa'yo na Correct. opportunity. At saka yung 300 na yung isipin mo, nadagdagan ng maraming Yes. zero. Nakakatuwa. Oo. Tapos, eto na. Ang ganda na. Sing-along, hotel, Yes, events bars. na malalaki. Yes, concerts. Guesting. Yes. Ang natatandaan ko mga guesting mo at yung kay Sharon Cuneta. Yes. At saka sa SIS, Rated K, ang dami. Kamusta yung nag-guess ka na, ay, guess na ako nung ano. Nakatuwa lang ako kasi natuwa sa akin si Megastar. Yung ang sarap nung feeling na minsan nagkita kayo sa isang lugar tapos natatandaan ka pa niya. Oo. Orcs! Ganun yung tawag pa niya, Orcs. Parang ibig sabihin, tumatak ako sa kanya. At saka yung megastar. Oo. Isipin mo yun. Oo. Nakakatuwa lang na yung mga napapanood mo lang dati sa TV, hindi mo ma-imagine na ginigess ka na. Yung mga ganun. Correct. Kasama yung mga kasamahan mo, sing-along. Ang sarap na ng feeling. Naging smooth ang trabaho mo at lahat-lahat. Yes. Kasi nakikita ko sa mga posts mo, meron ka ng mga rant. Sabi ko, okay kaya to si Orca? Kasi kilala ko po si Orca. Lahat po kami, pag naggaganon siya, binibiro po namin siya kung ano-ano mga comment namin. Correct. Yan. Mga walang hiya itong mga to. Hindi po namin siniseryoso Oo. yung mga rant niya sa Facebook. Pero madalang po ako, pero nagbabasa po ako ng mga comment na mga malalapit lalo sa kanya. Ano yung mga rant mo? Ano yung pinagdadaanan mo? Bakit ka nagsusumbong sa social media? Minsan yung sa family, yung minsan ang hirap. Lalo pag ikaw lahat yung nagpo-provide, kakalamdam ka rin ng pagod. Kasi single mama ko eh. So ang hirap. Tapos yung paano mo ipo-provide yung pangangailangan. Tapos pagdating sa stage, kailangan masaya ka. Kasi dito, lumabas yung emosyon mo, lalo na nag-pandemya. Oo. Doon ka nataranta. Oo. Kalok katapusan na. Tapos ang dami pang plano dapat bago mag-pandemya. Ang dami pang shows, may abroad pa. Tapos nawala. Na inasahan mo. Parang kang binuhusan ng tubig. Parang sabi ko, Lord, para ka namang Parang gano'n na yung dating. Dumating sa punto, Oo. manunumbat ka na sa Diyos. Parang gano'n. Parang sobra naman, Lord. Parang inaasahan ko to eh. Tapos ganito. Pero doon ka pala tuturuan talaga ni Lord. Paano lumaban? Paano maging buo pa din? Saan ka kumukuha ng lakas? Sa mama ko at saka sa 2 kids ko. Anong sinasabi ng mga anak mo habang umiiyak ka? Siyempre parang kasama ng pagpo-post mo, nararamdaman ko yun eh. Nalungkot ka. Sobrang mahal na mahal ako ng 2 anak ko, lalo na mama ko. Although tumutulong din naman yung mga kapatid ko, pero ako yung may mas mabigat na responsibilidad as a panganay. Kasi may mga anak din naman sila na kailangan din suportahan at may mga pangangailangan din naman sila. Kaya lang parang minsan naisip ko, sana pamilyang mayaman na lang kami para hindi na magtuturuan kung sino magbabayad ng ganito. Parang I'm sure lahat ng panganay nakaka-relate. Hindi ka ba nakapag-ipon noon, nung kalakasan mo? Meron, pero maaano mo rin mauubos mo rin dahil Hindi sapat. Oo, hindi sapat. Meron naman na natatabi, pero hindi talaga yung sobrang talagang makakabili ka ng magarang kotse, bahay na malaki, hindi ganun. Kumbaga tama lang, talagang tama lang. Tapos nag-pandemya. Tapos nag-pandemic pa. So lahat ng ipon mo, ubos. Naubos. Na yung dumating sa point na nagsara na yung bank account mo, wala na talaga. Na minsan pagka pinabalikan mo, paano ko nag-survive? Ang galing pa rin talaga na buhay ka pa rin. Ibig sabihin, may maganda pang plano pa rin. So tuloy-tuloy lang talaga. Nasaan pala yung asawa mo? Wala na. Matagal na kaming hiwalay. Yun, nabasa ko yung mga rant po niya doon. Oo. Yung mga parang yung Prida, Charot. May komunikasyon pa kayo ng asawa mo? Oo, kasi nagsusupport naman sa kid. Hindi naman malaki, pero At least nakakatulong oo, sa'yo. kahit paano. Oo. Pero ayun, naghiwalay din kasi yung pag hindi na peaceful, wala nang maganda kayong binibitawan na salita sa isa't isa. Parang imbis na gusto mo siyang makita, parang sinusumpa mo na yung pagmumukha. Yung parang ganun. Bakit tumating sa punto ng ganon? Na dati, yun ang nagbibigay saya sa mukha mo. Oo. Pero ngayon, parang demonyo
na siya sa paningin. Oo, kasi parang lahat ginagawa mo para makatulong, pero naggawa pa rin magloko. Kaya nga yung sabi nila hindi pala nasusukat na dapat sexy ka, dapat maganda ka, dapat mayaman ka. Pero pag ang partner mo talaga magloloko, hindi mo talaga sila mahuhold. Tama ba ako kasi hindi ako babae? Ito ang pinakamasakit na gagawin sa'yo ng partner mo, ang ipagpalit ka. Lokohin ka sa pera, matatanggap mo pa. Yung sa akin kasi, parang hindi ako ipagpapalit Parang hanggat hindi siya nahuhuli, hindi siya titigil. Naging bisyo niya na lang yon. Oo, parang ganon. Hanggang sa na-discover ko na lahat, ay naglalaro na. Ano to? Kung kailan tayo tumanda, tsaka ka gaganyan. Sa lahat ng pinagdaanan natin, tsaka ka ngayon nagganyan. Kasal ka ba sa kanya? Hindi. One thing na maganda rin, hindi ka kasal para hindi ka nahihirapan ngayon. Oo, okay na rin. Yung mga anak mo, ano sinasabi? Okay naman sila kasi okay naman sila nung father. Tsaka yung mga anak ko, either nasa father or nasa akin, magandang experience nila. So, Hindi mo pinagdamot? Hindi. Anong sinasabi ng nanay mo? Siyempre, yung sakit. Kung ano yung sakit na nararanasan mo, mas triple. Oo. Anong sinasabi ng nanay? Basta nung time na para may pinagdadaanan na yung relasyon, kasi mom ko din and dad is hiwalay because of pambababae din. So feeling ko, History repeats itself. yes, nakita ko kasi nung lumalaki ako yung suffering ng mama ko that time na nang babae ang dad ko. So parang nung lumalaki ako, may sa sarili ko na ganito pala. Kaya nang dumating sa punto ng buhay mo, Oo, na hindi ka pwedeng magpakawawa. Tsaka ang mama ko lagi sinasabi, pag mabigat na, bitaw na. nung pagbitaw mo, okay ka na. Siyempre nung umpisa hindi. Sobrang bigat talaga na parang kang mababaliw yung hindi ka makatulog ng ilang araw. Yung naglalaklak ka na ng anti-allergy para lang groggy ka, para lang makatulog ka. Pinagdaanan ko yun. Oo, at sabay-sabay ito asawa, karir. So, nasa na ngayon si Orca? Tuloy pa rin, babanda, comedy bar pa rin, katayo pa rin. Kahit minsan parang bubuwagin ka na ng hangin. Pero iniisip ko, sa laki ko, no. Problema ka lang, dadaan ka lang. Ang galing. Sana itong narinig ko sa'yo, na a-apply mo yan. Kasi minsan tayong mga komedyante, di ba? Oo, ang galing natin mag-ano. Tama ba ako? Oo. Pero sabi nga nila, hindi ka naman makakapag-advise ng maayos kung hindi ka rin naman nakaranas ng grabing pait sa buhay. Kung perfect lahat ng buhay mo, paano ka makakapag-advise sa isang taong wasak na wasak? Totoo. At ito pa mga kachika, dito natin malaman ang isang komedyante pag dumarating sa kanyang trabaho na lugmok ang kanyang pakiramdam sa kalungkutan. Ano ang worst na naranasan mo na pumasok ka na talagang kailangan mo pumasok kasi kailangan mong kumita pero ang bigat-bigat ng pakiramdam mo. Ano yung ginawa mo yun? Sa health yun. Dumating sa point na nagpapalpitate ako, nahihilo ako, akala ko magkakaroon ako ng stroke or whatever. So nagpa-check up ako lahat-lahat. Normal yun to the echo ko, lahat-lahat. Yung pala ang taas-taas ng sugar ko. So nagsiset ako na parang nahihilo ko na dumating sa point na ang mga bakla kailangan pa ako alalayan pagka bababa at laakit ng stage. Kasi groggy ka Kasi na. gumaganon talaga ako. Oo. Anong pakiramdam mo na sa kabila ng marami kang nararamdaman, pumapasok ka Oo. pa rin? Ano yung pakiramdam Kasi mo? parang kailangan ko itong huwag isipin. Huwag ako mag-focus dun sa nararamdaman ko, sama ng pakiramdam ko. Kasi pagka nagstay ako sa bahay, parang lalo ako mamamatay. At saka nandun na rin yung panghihinayang sayang yung gabi. Yung gabi o yung kita. Na kung iba yon, kung mapera ka, di ba? Oo. Ipapahinga ko to. Di ba? Diba? Or mag-out of the country ako. Sana ganun Romel, sana ganun. Pero hindi lalaban at lalaban ka kasi walang choice. Walang choice. Kasi kilala ko po si Orca. Ano to, babaeng bakla po ito talaga. Lahat po, small things, small chika, mapapalawak nito para gawin namin katatawanan. Pero ito siya Kaya sabi ko, si Orca, malalim ang kahugot nito sa buhay. Ngayon, ito na. Bumalik na tayo sa normal. Masasabi mo ba na normal ka na ngayon? Na lahat, yung pamilya, career, normal na? Oo. Parang reborn. Ay, may pag-asa pa ulit. Eto na ulit. Bumabalik na ulit kami. Andito pa rin kami. Hindi namin kayo iniwan. Yung mga taong gusto pa rin tumawa, ma-entertain and everything. Tapos kami naman mga entertainers din, mga performers. Parang nabigyan ulit kami ng pagkakataon. Oo, yun naman ang masaya. Oo, na parang lalo kaming dumadami. Tapos yung samahan nandun pa rin. Yung mga boss mo na naniniwala pa rin sa'yo. Sobrang thankful ako kasi parang naramdaman ko na kailangan pa rin ako sa stage. Yung, lalo na yung mga old client mo pag nagbabanda ka. Ang dami namang banda na. Oo. Bakit ikaw pa rin yung gustong kunin minsan? Yung parang, ibig sabihin talaga, tumatak ka. May nagawa kang maganda at na-entertain sila sa'yo, natuwa sila sa'yo.
at may iba kang i-offer. At saka pansin ko, mga kachika, si Orca, marami kang kaibigan. Oo. Sa mga entertainers din. Yeah, oo. Pero meron ka rin hindi kaibigan. Hindi close, pero wala naman akong kaaway. May nakasamaan ng loob, pero ako kasi yung tao na hindi ako yung nakikipagmurahan. As much as possible, gusto ko mag heart-to-heart talk tayo. Ganun siya, no? Oo. Yung kukumprontahin kita. Actually, may nakumpronta na akong ganyan eh. Ay, may nakumpronta ka. Oo. Anong ginawa sa'yo? Yung, alam mo yung pinapahiya ka sa stage. Yung parang ipaparamdam niya sa'yo na hindi ka nakakatawa. Oo. Anong ginagawa mo? Ang ginawa ko, lalo ko siyang nilabanan. Wala akong pakialam kahit mawalay ako sa stage, basta lalaban ako. Tapos, dumating na lang sa point na kinausap ko siya sa dressing room. Sabi ko sa kanya, babae ako, lalaki ka pa rin at bakla ka, suntukan na lang tayo. Ganun siya ka. Tapos parang natawa siya, na nagulat at the same time, na hindi niya alam na kukumprontahin ko siya ng ganun. Ngayon, okay na lahat. Wala na siya sing-along. Siya yung nawala. Bakit? Wala, parang nawala na lang siya. Alam niyo po mga kachika, kasi matagal na sa sing-along, nakita mo na ang transition ng sing-along. Di ba, nagsimula tayo sa konting tao, Yes, hanggang biglang dumami, kadami. sumikat ang bonggang-bongga. Yes, oo. Kamusta ang pagsisimula mo dito? Natutunan ko talaga na nagsisimula ako na titimplahin mo muna yung tao. Tapos, pag tumawa na sila, tsaka ka na umalagwa ng ganon, dun mo mafe-feel talaga kung gaano ka ka-effective na entertainer eh. Yung hindi ka lang basta banat ng banat. Kailangan may saysay yung sinasabi mo. Although may times sinawali ka, di ba? Lahat naman tayo. Lahat diba? naman. Lahat naman. Walang hindi accepted doon. Oo, pero ang masarap doon kasi yung pag narinig mo na yung palakpakan, yung parang masaya ka na kahit papano, kahit mas magagaling pa sa'yo yung mga kasama mo, pero hindi ka makakalimutan ng mga taong nanood sa'yo. Kamusta ngayon yung mga baguhang mga kasamahan natin na nakakasama? Actually, napakaswerte nila eh. Kasi nailatag na natin lahat. Siguro ang talagang masasabi ko na lang sa kanila, nauna tayo, di ba? Siguro yung mga sumunod, ang key na lang is respect. Respeto, importante yan. Kasi kung wala kang respeto sa mga nauna sa'yo, I think wala kang patutunguhan. You have to follow before you lead. Ay, correct. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na alam mo na lahat. Kasi kahit tayo ngayon, marami pa rin tayo natututunan. Ako may natututunan ako sa mga bago eh. Yes, diba? totoo yun. Pero respect lang talaga. Huwag tayong magbastusan. At once may respeto ka, tatagal ka sa industriya. Paano yung araw ng mga puso ngayon? Kasi nakita kita, nag-post ka na sana may magyaya sa akin sa araw ng mga puso kahit suntukan. Suntukan na lang. Oo. Actually, I'm dating now. Pero hanggang dun lang muna. Parang ayoko muna magseryoso. Napusok ka eh, no? Kasi sobra akong vulnerable. Pakitaan ako ng konting atensyon, parang paniwalain na ako eh. Ang ibig mo sabihin, nakadalawang anak ganun pa rin, hindi po pa rin natatanggal yon na paniwalain ka. Loving person kasi ako, Mel. Gusto mo pa rin mag-asawa? Oo naman. Hello, ang sarap kaya. Nung alin? Hindi kasi Masarap magmahal. kahit ilang beses ka na broken-hearted, hindi ka dapat huminto na magmahal. Kasi ang sarap ng feeling magmahal eh. Kahit paulit-ulit ka nasasaktan, di ba? Pero pag nagmahal ka naman, ang sarap din naman ng balik. Careful ka lang talaga siguro sa susunod. Yung mga pipiliin mo na tao na papapasukin ulit sa puso mo. Ilan ba naging jowa mo? 36? Charot. Foreigner o Pilipino? Ilan naging yung serious relationship mo? Marami-rami rin. May sa abroad, 7 years bago ako naka-recover noon. Kasi kala mo ikakasal na kayo, yung mga ganun. Pero hindi natuloy because of culture and religion differences. Ay, Bea Alonso ka naman pala. Pero ganun, Bea, no? Oo. O ngayon, bibigyan kita ng chance. Anong gusto mong sabihin sa mga lalaking nakarelasyon mo? Eto na nga. Wala, sa mga nakarelasyon ko, thank you. Kahit hindi nag-work out, may mga masasayang moments pa rin naman. And mas pinatatag niyo ako. Thankful pa rin kasi naramdaman ko pa rin yung love. Mel, nung nakarelasyon ko naman sila, naranasan ko naman talaga paano maging babaeng babae. Hatid sundo, yung mga ganon. Kasakay ka sa motor, yung patagilid ang upo mo. Oo, tapos Sales lady. Tapos na-flat yung motor. Ay, naramdaman sa amin yun. Ayun, na-flat yung motor, ha? Totoo. Oo, Diyos ko po. Babae. Tapos tutulak tayo pa rin. Tapos may kotse naman, tapos sa'yo hihingi ng panggas. Charot!
Hindi charot yan. Totoo po yun. Hindi, pero naramdaman mo naman yung gastusan ka. Diba? Yung talagang i-date ka na feeling mo ang bewang mo talaga 24. Because some men like big girls. Yes, totoo naman yan. Oo, hindi naman lahat para rin sa sex. Dumating sa puntong gumagastos ka sa lalaki. Hindi naman. Yung totoo. Pagka mag-boyfriend na kami, Ayun. give and take. Mas marami yung give mo. Hindi naman. Balance lang. Kasi mautak ako, Mel eh. Pagdating sa ganyan. Pagdating sa ganun talaga. Parang hindi ko alam para sa akin, parang ganito na nga yung katawan ko, ako pagagastos, wag namang ganun. May disadvantage ba ang malaki na katawan? O advantage? Basta ang naramdaman ko lang noon, pag entertainer ka, pagka sampa mo sa stage at hindi ka kilala ng mga tao, pagtatawanan ka kagad eh, hindi ka pa kumakanta. May experience akong ganyan sa banda. Parang pinagtawanan ka talaga. Close light pa lang. Pero syempre sa laki mo, kita ka na kagad pag ano mo sa Aninag stage. pa lang, no? Oo. Tapos nagbubulungan silang ganon. Pero ang ginagawa ko, lalo ako nang aasar eh. So pag nag-open na yung stage, narinig ka nilang kumanta at Chunika, parang mapapangalan na sila. Tapos ang ending, magiging regular customer mo pa pala sila. Pero aminin mo, meron mga times na na-offend ka. Oo, lalo na pagka yung may kukuha na, yan ba yung entertainer natin? Taba naman yan. Di mo lang kayo kumuha ng mga bata-bata tsaka sexy-sexy. Mga ganong comment. Ano pakiramdam mo na? Siyempre, parang nahihiya ka na parang ayaw mo na mag-perform. Eh, nandito na ako eh. Challenge. Oo, ako na to. Wala na kayong magagawa, nandito na ako. Ang galing. Yun, ganun lang. Nasanay ka na rin. At saka, ilan lang po kasi ang babae na ngayon sa comedy bar. Kaya makikita nyo talagang, kung sino yung nakita namin dati, nandito pa rin talagang matatag. Talagang sanayan na lang, Mel. Kasi pinatatag ka na ng panahon, pinakapal na ng taba yung kapal din ng mukha mo. Parang yung ka pa ba maging sensitive? Correct. Oo, ganun. Ako naman kasi, biruan tayo, biruan. Kahit audience ka or customer ka, wag lang talaga yung umabot sa point na parang babasusin mo na ako ng below the belt. Kahit ako nagpapahawa kasi ng katawan. Ay, may humahawak mo lang katawan ko. Akala mo sexy. Siyaro. As a performer, naniniwala kasi ako ng bigyan mo rin ng respect or space yung customer na ayoko kasi nanghahawak kasi pwede rin nila gawin sa'yo. Dapat may limitasyon talaga. Oh, at ito na nga, one time sa library, nahawakan yung dibdib ko ng hapon. Ay, foreigner. Ni Yugyug. Anong ginawa mo? Siyempre, parang nagulat ako. Tapos yung asawa na Pilipina nag-sorry sa akin. Binigyan ako isang lapad. Sabi ko, okay, yung kabila pa. Ayun. Depende naman kasi sa halaga. Oo, pero kasi kala nung hapon, bakla ako dahil lasing na. May mga ganong experience talaga na hindi maiiwasan. Pero parang nagiging laughing stock mo na lang, ikikwento mo na lang yung sa stage. Nakakatawa pala yung nangyari sa akin. Kahit natulala ako. Sa lahat nangyayari sa ito na ngayon, at least nakakatuwa, tinatawanan mo na lang. Anong natutunan mo sa buhay mo ngayon? Parang mahalin mo lang yung kung ano yung talent na binigay sa'yo ni Lord. Kasi yun lang yung hindi maaagaw sa'yo eh. Ang pera mawawala. Ang love life aalis yan. Pero yung talent, kailangan mo mag-reinvent. Correct. Lagi sa sarili mo. Para hindi ka rin pagsawaan. Kumbaga, kahit may edad na ako, di ba? Pag may mga bagong kanta, mag-aral ka ng bagong kanta. Pag may bago sa TikTok, di mag-TikTok ka rin. Yung mga ganun-ganun, di ba? Lahat gawin mo. Huwag mong i-surpress yung sarili mo sa kung ano lang yung, kasi ganito na yung kaya ko eh. Kasi matanda na ako as a performer. Wag. Aamunin mo yung sarili mo na kahit sa ganitong edad, kaya ko pa. Masasabi mo ba ngayon na lahat ng iniyakan mo, tinatawanan mo na lang? Oo, sobra. At minsan pagka iniisip ko yung mga iniyakan ko nun, tapos tinatawanan ko, parang akong tanga pala nun. Ang pangit-pangit, iniyakan mo. Kadiri. May ganon, di ba? Oo, tapos yung moment na iniyakan mo tong sitwasyon na to, tapos nalagpasan mo na ang dali-dali lang pala ng solusyon. Tapos feeling mo mamamatay ka na kagad, may solusyon naman pala. Kasi minsan may problema tayo na dahil sa sobrang stress natin sa problema ngayon, hindi na natin nahanap ang tamang solusyon. Nasa tabi mo lang pala. Ngayon na may edad ka na, yun dun mo maiisip yung word na kalma. At yung post mo na dapat pa nagkakaedad ka. Pasaya ng pasaya at pabait ng pabait, hindi pasama ng pasama. May pinatutungkulan ka ba doon? Ito yung mga kaibigan mo. May kaibigan, may boss, may kasama sa trabaho. Mix-mix na. Actually, general naman yung sinasabi ko. Hindi lang naman sa isang tao. Kaya yung iti-treasure mo na lang talaga yung totoong nagpapahalaga din sa'yo at naniniwala sa'yo. Correct. Nakakatuwa yun. Yes. May gusto ko bang sabihin sa nanay mo? Kasi alam ko mapapanood to ng nanay mo. Open ka ba sa mama mo? Sobra. Lahat nasasabi Kahit mo? sa sex. Ay, totoo? Oo. Ay, sa baliwala Parang na pala ako- ito.
Parang siya na nandidiri. Charot. Ay, talaga ganun kayo ka-open ng nanay. Oo, pero hindi naman detalyado. Yung Oo, parang ano naman. lang, yung parang pahaging-haging lang. Parang si mama kasi barkada namin, magkakapatid. At pag nagsalita naman din naman, masasaktan ka din naman talaga. Ganun siya. Napakano mo magsalita na, thank you, I love you, maganon ka sa Hindi nanay mo. masyado, bingira. Ay nako, eto na, mother, pakinggan mo niyo po ito, si Orca. Ma, thank you. Thank you sa lahat. Hindi ka bumitaw sa akin, sa amin, sa mga apo mo. Sobrang pantay-pantay. Kahit minsan naiingit na yung mga kapatid ko kasi parang ako din favorite. Pero hindi yun totoo kasi si mama pag nagdadasal gabi-gabi, lahat kami pinagdadasal niya. Siguro, naiisip lang nung dalawa kong kapatid na mas favorite ako kasi nasanay siguro ako na mas open ako. Pero ma, salamat. Mawala man ako, mawala ka man sa mundong to at mabubuhay tayo ulit. Ikaw pa rin yung gusto kong mama. Walang iba. Ikaw pa rin. Paulit-ulit. Ikaw pa rin yung pipiliin ko. Maraming bagay na ba na na-disappoint mo ang mama mo? Maraming beses. Pero di kanya sinukuan. Oo, lalo na pag kayong mainit ulo mo, papasok siya sa kwarto, tapos magsasabi ng mga bayarin, ma, nagpapahinga ako eh. Sorry ma, hindi ko minsan sinasadya, pero minsan, dahil sa sobrang stress mo na rin, masasabi mo yun kay mama, pero si mama pala, papasok lang para paalalahanan ka. Pero sa akin, ang dating parang, ma, stress to eh. Ang gusto lang pala gawin ni mama, sinasabi ko sa'yo, para mapaghandaan mo, para pagdating ng bandang uli, hindi ka lalo ma-stress. Ngayon mo naisip yan. Yun ko naisip. Sorry ma, sorry. Mahal na mahal kita pero try to disrespect you. But sometimes, yung sobrang pag-iisip ko na rin, nagkakasakit. Alam ni mama yan, nagkakasakit ako. Lalo na ngayon, Romel, I'm having acid reflux GERD and minsan naapektuhan yung heartburn kasi malala. And sabi ng doc sa akin, ang number one pala nagtitrigger is stress. Kasi normal lahat eh. Mel, thank you so much kasi may opportunity mag-sorry ako sa mama ko. Ma, sorry. Hindi ko man nasasabi lagi na mahal kita. Pero mahal kita. Totoo yan. May pangarap ka pa ba para sa mama mo? Oo. Madala siya ulit sa Japan. Sa mga anak mo, anong gusto mo sabihin? Lodge and Music Claire, mahal na mahal ko kayo. Sorry minsan kung hindi ko nabibigay lahat ng gusto nyo. Pero once meron naman si mama, di ba? Hindi naman kayo nagdadalong salita. Sana magmahalan kayo magkapatid. Pag wala na ako. Yun lang, yung banding nyo lang as kuya and yung bunso. Sobra kasing malambing yung dalawa eh. Doon naman ako talagang natutuwa kasi sobrang malambing yung dalawa. O makita mo yung anak mo nagsusuporta ka sa isa't isa. Sobrang lambing. Gusto ko ma-maintain nyo lang yun hanggang pagtanda nyo na huwag kayong mag-iwanan. Kahit may mga pamilya na kayo, gusto ko, dahil dalawa lang naman kayo eh. Kung magkaroon man ng samaan loob, sana hindi ito yung parang kinikim-kim nyo. Kasi gusto ko rin ganun sa mga dalawa kong kapatid na minsan nagkakaroon naman kami ng samaan ng loob. Alam mo yung minsan kasi yung hanggang mamatay ka. Oo, yung hindi na kayo yung hindi na kayo nag-uusap-usap. Pinaka-ayo ko sa lahat yung ganun. Although minsan mataas ang pride ko as an ate. Pero minsan, parang pinaparating ko lang din sa kanila na hindi na madali maging ate. Kasi parang ikaw na yung tumata yung padre di pamilya eh. Wala na kasi ang papa ko nasa Cebu. Walang komunikasyon. Meron. At minsan pag may show ako sa Cebu, nagkikita kami na papa. Ang galing. Oo. Bayan, Romel, grabe naman yung mga paiyak mo. Sobrang, hindi, gusto ko lang kasi makita, ito po ang buhay ng isang komedyante. Akala kasi nila, tawa lang kami ng tawa, na walang problema. Pero kami po talaga yung pinaka-sensitive at emotional na tao. Tapatin mo ako, meron bang kanta na kahit anong saya mo, kapag kinanta mo ang kantang to, ma-emote ka? Ang dami, Mel eh. Pero siguro yung kay Bette Midler, In My Life. Bakanta naman. There are places I remember all my love, though some have changed. Tama na, Mel. Ayun lang, yun. Pagka naririnig ko yung kay Bette Midler, talagang parang nagpa-flashback lahat. Kasi meron ding mga kaibigan na nawala na, diba? At meron namang mga kaibigan na nandiyan pa rin. Intact pa rin naman mga kaibigan. Oo. At, syempre, hindi matatapos ito ang mentor mo, the one and the only. Anong gusto mong sabihin na hindi mo masabi-sabi to, di ba? Ito yung mga mahirap sabihin kahit na araw-araw mo nakikita, di ba? Sabihin mo na ngayon sa mentor Kasi mo. parang nakukornihan siya. Ako, totoo yun. Pag kumedyante ka, hindi mo pwede. Kahit araw-araw mo yung masasabi yun eh. Dadaanin mo kung saan-sang parte. Pero ito, kausapin mo na ang mentor mo na si Mamu. Mamu Ando de Real, thank you so much. Kasi alam ko bago pa ako, may mga gumagamit na niloloko-loko nila sa stage, Orca pa sa malaki. Pero nung sinabi sa akin ni Mamu na mula ngayon, Orca ka na, wala nang ibang gagamit niyan. Si Mamu yun. Thank you so much mo. At habang buhay ko pong tatanawin na
utang na loob na kung wala ka, wala si Orca, the singing whale. Hindi ko mararating yung mga places na gusto ko marating kung hindi dahil sa'yo. Siyempre, minsan may mga pagkakataon na pasaway, na nakakagawa ka na ikasasama ng loob niya. Pero believe me, Mamo, hindi po yun sinasadya. Sorry po kung minsan sa mga disappointments, but I will be forever grateful po. Mamo Andrew De Real, ikaw lang po talagang nag-iisa na mentor ko na nagturo sa akin ng maraming bagay, nagpalakas ng loob ko at nagpakapal ng mukha ko. Thank you so much and I love you so much, Mamo. Piece of advice sa ating mga baguhang kasamahan. Ayan, sabi ko na nga, Romel, respeto lang sa mga kasamahan, sa bar na pinapasukan nyo, lalo na sa mga staff. Huwag tayo masyadong matare, whatever, kasi yun ang mga magmamahal sa'yo bandang huli. Alam mo yung pag nakaset ka, gusto ka nilang makita dahil mabait kang tao, mabait kang performer. Iwasan natin ang yabang sa katawan. I-search din natin kung saan yung mga strong points natin. Huwag lang tayo basta gaya ng gaya. Kailangan may originality pa rin tayo. Totoo. Yun. Yung Facebook mo, Instagram mo, para kasi syempre yung mga kaibigan mo, hinahanap ka, eto na. Ayan, so sa Facebook po, Orca Reyes lang po. Tapos sa Instagram naman is Orca Mel. Sa mga gusto po kong kunin pa rin as a vocalist of Fat Session Band and solo performer, nandiyan lang po ang Facebook ko. Anytime po pwede niyo po akong kontakin. Saan kanila mapapanood? Ayan, sa Music Box every Friday. Every Sunday po kasi may concert sa KD Rock. Ito po ay sa Bataan. At talaga mga dekalidad po ang mga nagpe-perform po dito. Usually mga wishful talents. Wow! Mga nag-perform sa Wish Bus, TNT. So, ayun, nandyan po ako Sunday KD Rock po. Napakagandang lugar. It's like a concert in the park na talagang maganda. Oh, ayan. Library. Ay, magkakaroon ka na rito. Nararamdaman Oo, kasi bagong bahay ulit ng library. Ayan. At talaga naman marami na kami sa library. Ayan. Orca, thank you sa oras Romel, mo. thank you so much, Mel. At saka, kapit ka lang. Si Romel po ay isa sa mga nakasama ko sa entablado na talaga hindi ako pinahirapan. Sobrang smooth pag nakatrabaho. Walang stress. Kasi may mga stressful na kasama. Totoo. Si Romel talagang fresh lagi. Ay, naku, Ayan hindi. na. Basta lagi mong tatandaan, anumang pinagdadaanan natin sa buhay, laban lang. Laban lang, guys. At stay healthy and stay in love. Yes, at pray. Pray lagi. Very good. Yeah. Thank you very much, Orca. Thank you, Romel. At Sa inyo. Mamu, maraming salamat. Library, thank you very Mamu, much. library. Kaya Kuya Lakay at sila Raka nga sa akin. Si Raka. Flavor Siyempre, Friend. ang staff nandito. Oo, yung mga staff ng library. Ayan, thank you so much. Salamat, Orca. Thank you, Romel. God Thank bless you. Dead ang nega, dead ang bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon.